Okey. So, magche-check lang po ako ng isa sa inyo, hindi pa kasi ako tapos mag-check. So, ang una ko pong chinekan is O4. So, sabi ko nag-decide ako na magpapa-retake ako dahil ang bababa ng scores nila. Kaso nag-check ako ng O3. So, medyo okey naman ang grades nila, merong mataas sa kanila so far ang highest ay 38. Hindi ko maalala si Alilio ba 'yun? Tapos hindi ko naman maikumpara ang pang Thursday kasi nga baka may nakapag-leak na kaya pero may mga magagaling din talaga sadya doon. Ang na-checkan ko pa lang dun sa pang Thursday ay si Cyrene ng O5, 43 siya. Tapos ngayon, che-checkan ko lang rin kay Kanila. Check natin bago ako mag-discuss ng quiz. Okay, hello? Naririnig po ba ako? Okay. So yon, hindi siya pumasa. Chineck ko lang kasi baka may pasado din sa inyo. So ngayon nagko-contemplate ako kasi 'pag nagpa-retake ako, for sure makaka-perfect na yung iba, maglalabis-labis ng score. So, i-a-adjust natin. Kailangan yung hanggang perfect lang sila, hanggang makaka-perfect lang sila yung mga highest. So, nakadepende talaga dun sa magiging highest yung ibibigay ko sa inyong quiz, yung retake. Naintindihan ka po? Okay. So, let's start. Discuss the quiz and then, pointers to review. Sasabihin ko na lang po sa inyo yung para sa midterms, hindi ko na po i-a-upload. So, mag-take down notes or mag-record, mamaya pagka sinasabi ko na yung, um, pointers to review for midterms. So, napacheckan ko na po sa inyong program chair, sa inyong dep chair ang inyong midterms. So, approved na po. Pipirmahan na lang po yun ni Dean. Okay, so hinahanap ko lang po yung quiz. Quiz number 1.
Ayan. Okay parehak naman ang heart kung nandidito pa. Dapat makinig kayo, kasi kukuha ako dito sa quiz at saka sa problem set. Okay, so ito po yung ating quiz. Tiga. Excuse me. So dito po sa number 1, ito po. Ito po ang sagot. Yan. Most everyday objects have as many plus charges as minus charges. Ibig sabihin, neutral. Tapos ito naman, inside a metal car. Tapos ito naman ay negative neutral. Ang number 4 po ay none. Number 5, madami naman nakatama dito. Ang number 5 ay A. Ang number 6 po ay B. Number 7 ay, ang sagot dito, B. Ang number 8 po ay C. Ewan bakit madami nagkamali dito, pero kung babasahin nyo, series connection po siya. Tapos, ang sabi niya, the current in the 10,000 ohm resistor is 10 amps. Okay? So, since series yan, equal po ang current. So, walang mag-iiba, yun din po ang sagot. Series kasi, 10 amperes pa din. Siguro nalito lang kayo. I don't know. So, alam ko naman, alam nyo na pag series equal ang current, di ba? Then, number 9, ang sagot po dito ay ito, ang tanda ko. Yan. And then, number 10 ay not obeyed. Ang essay, hindi ko na naman dinidiscuss yan. Okay, dito tayo sa number 1. May tumama po pala dito sa O4, sa pang Monday na sked. Yun ngang si Alilio. Halos na-perfect niya tong problem solving part. O3 yun. Di ko maalala yun. Kilala nyo gayon? Kung maalala ang kanyang muka. Kilala nyo? Tay, titignan ko nga din yung kanyang papel. Kagaling naman nun, 38 ang score niya eh. David M. Alilio. Yun, siya yung naka 38 sa O3. Okay, so much for that. Eto, madali lang po ito, class. Siguro nalito lang kayo doon sa pagkaka-drawing. Ito po, class, kaya nga nakalagay dito current divider rule. Series parallel lang po itong circuit na ito. Kasi ang current divider rule, class, sa parallel connection mo lang yan, pwedeng gamitin. Okay? Okay. Ang hinahanap dito, ano daw current reading sa ammeter? So, dito nakakonect yung ammeter natin sa linya na to. So, etong si 15 at saka si 13, series yan. So, ibig sabihin yung nadaloy dito at nadaloy dito ay 2. Kunin mo lang is I2. And then, ano daw EMF of the battery or ano daw itong E? So, yung EMF of the battery or the total voltage. Yan yung mga kailangang makuha. Ngayon, may given naman siyang voltage across 8 ohms, which is 20 volts. Yan. And then, ang nadaloy naman dito kay 8 at kay 11 ay itong I or yung total current natin. Kasi itong I na to, siya yung galing dito sa positive terminal ng ating battery. So, yan po yung ating IT. Okay? So, bakit ko ine-emphasize yung IT? Kasi class, sa formula ng CDR, I2, di ba I2 yung hinahanap? I2 is equal to IT multiplied by yung R or yung numerator dito is dapat yung kabilang R na hindi dinadaanan ng hinahanap. So, ang hinahanap natin is I2. So, yung kabila is 11 over yung dinadaanan ni I2 na resistors. So, dito, doon sa formula natin, 'di ba, isang R lang. Ngayon dito, dalawang R. Pero series sila, so pwede natin yang i-combine. So magiging 11 plus 15 plus 13.
Yan. So, ganyan po yung magiging formula for I2. Pagkakuha naman natin ng IT, so makukuha na din si I2. Okay? Paano natin makukuha si I2? I mean si IT. So, IT, so yun nadaan dito kay 8. Eh, 'di ba may given time voltage tsaka yung R. So, V over R, 20 volts over 8 ohms. So, galing po ito sa Ohm's law, V is equal to R. So, 20 over 8 is equal to 0.5 amperes. Substitute lang natin dito. So, I2 is equal to 0.5 multiplied by 11 over 11 plus 15 plus 13 is equal to ano pong sagot? Okay, pakilagay nga po dito sa in-call messages. Pakipindot sa calculator. Hoy, wala na atang ayun meron pala. Akala ko wala na akong kausap, eh, walang nagre-react. Ayun, 0.7051. 4 decimal places tayo ha. So, ang ito natin is 0.7051 amperes. Ayan. 4 decimal places po tayo sa final answer kaya ganyan po dapat ang inyong sagot. Ayan. So, nakuha natin ang I2. Kung nakuha 'to, may partial points na kayo diyan. Okay. Tapos ngayon, kunin naman natin si E or yung total voltage. Okay. So, kung si E yung total voltage natin, meron na tayong total current, wala pa tayong total R or RT. Okay? So, madali lang naman kunin ang RT nito. Ihiga muna natin 'to, itong circuit. Kagaya nung aking tinuro dun sa recorded class, babalikan po niyo 'yun, ihihiga natin 'tong circuit. Magiging 8, 11, 15, 13, and then the other side of 15 meron tayo ditong, node. Dito siya, daldigari 8, 11, 15, 13. So, dito siya. Then 11, kabilang side ulit ni 13. So, ito 'yun. As you can see class, series parallel lang siya. Okay? Series si 15 at si 13, parallel kay 11, then series kay 8 at kay 11. So, ang magiging answer natin, pwede natin itong idiretso sa sobrang simple lang naman. So, RT is equal to 15 plus 13 dahil series yan. Kaso nakaparallel kay 11, kaya raised to negative 1 plus 11 raised to negative 1 quantity raised to negative 1. So, pinagparallel na. And then, series na kay 8 at kay 11, kaya plus 8 plus 11 equal to, yeah, nalagyan ng 0. Palay Kirchhoffs. Yan, equal to, ano pong answer? So, how about the other? Same ba? Ang naging answer ko po kasi dito is 1,049 over 39. Pero, I'm not sure if yun equal din siya dun sa 26 point something. So, i-check nyo na lang ha. So, baka yun yun. So, kaya ko naman siya nilagay as fraction class para buo yung aking i- i-substitute dun sa ating formula. Ano, pero kung ito naman yung gagamitin nyo, yung naka-decimal, no problem. Basta buong value ha. Okay? So, E is equal to IT RT. So, E is equal to 2.5 times 1049 over 39. So, E is equal to ilan pong volts?
Uy, gising pa pa-heart react naman kung gising pa at naririnig pa. Buti naman may nagha-heart react pa. Okay, so this is correct. The answer is 67.2436 volts. So, yun na po yung answer. Although class, wala akong nilagay na CDR. Kasi kahit sa pang Thursday, iilan lang din ang nakatama. Tapos dito nga nagche-check ako sa O3 ay isa pa lang din ang nakatama dito ng buo, sa number 1. So, hindi ko siya isinali yung topic na ito. Probably kasali lang siya sa conceptual questions, yung concepts. Pero yung problem solving part, so wala akong naaalalang nilagay kong ganitong concept. Sa concepts lang siguro siya papasok. Okay, so move on tayo. Mali dito si kanila, kaka-check ko lang ng papel niya. Nalito siguro siya dito sa connection na ito. Ito po class ay pwede tayo dito mag-y delta, pwede din namang delta to y. Okay? So tatandaan nyo, makinig ha, ang Y connection, ang itsura niyan sa circuit is parang T. So ganito siya. Yan. Pag ganyan, letter T, yan po ay Y connection. Pag naman ganito, pi connection or delta. Okay? So dito class sa ating given sa number 2, pangitang-pangita si 30, 40 at si 10 Y connection. Tapos kung gusto niyo naman mag-delta to Y, ito namang si 50, 10, 40. So kung titingnan niyo yan ng ikikiling yung ulo niyo na naka-landscape, yan. Delta siya. Itong si 30, 10 at 60, delta din yan. Pwede niyong gawing Y. Okay? Pero kadalasan, ang naging sagot dito, since very obvious, na 30, 40, 10 ay Y connection. So, ang naging sagot is ganito. Y2, delta. Pangat naman ng drawing ni ma'am. Yan. So, Y transformation tayo from Y to delta. Ayan. For example, ito si R1, R2, R3. Ayan. Pag kukunin natin 'to sa R1, may ilan-ilan naman na nakatama dito sa pagwa-Y delta kaso hindi ko alam kung ano nangyari ba't nagkamali na sila sa final answer. Pero madami din namang nakatama dito sa final answer at saka dun sa number 3. Ibig sabihin, maalam naman at may mga nag-aaral naman. Okay. So back to this, 'pag Y to delta class, ang pare-parehas sa kanya yung numerator, tatandaan niyo yan. Okay? And then kukunin natin yung opposite. Okay. So Y to delta ay di 30 times 40 plus 40 times 10 plus 10 times 30. Then R2, R3 divided by dun sa kanilang opposite. Okay. So ano ang opposite ng R1 or katapat ni R1 dito sa ating um, diagram or circuit? So, paki-chat nga po ulit sa chat box. Ano ang katapat ni R1 na resistor? Hello? Tingnan tingnan niyo po yung naka-share screen. Naririnig pa ako? Ayun. Tama po ng sagot 'tong si Bonyaga at si Meranya. So, ang katapat po ay 10. Okay? So, kaya po yung R1 ay over 10 yon. How about R2? Ano po ang katapat niya? Hmm. Hmm. R2 katapat ay 40. And last, R3. Anong katapat ni R3? Okay.
30. Ngayon 'pag kinuha natin 'to, yung numerator, so equal po 'yan sa 1,900. So magiging 1,900 'tong numerators nila. So 1,900 divided by 10, so ang mangyayari po, ang value niyan ay 190 if I'm not mistaken. Saglit, ayan. So R1 is equal to 190 and then R2, ang R2 natin ay 1,900 over 40, so 47.5. Then R3, 1,900 over 30, so equal siya sa 190 over 3. Okay? So nakuha na po natin. Ngayon puwede na tayo magre-write or magre-draw. Meron tayo ditong 20, si R1, then si 80. So 20, si R1 ay 190, then 80. Ngayon meron pa tayo dito sa baba dahil ginawa natin delta. So si R2, si R3, then si 60, then si 50. Okay? So ito ay si R2 ay 47.5. Nilalakihan ko lang baka hindi marinig. Then si R3 ay 190 over 3 and then 60, 50. Okay, so kita nyo class, eto, alam ko medyo mahirap makita. Pero itong si 47.5 at si 60, parallel na po yan. Si 190 over 3, parallel na din po yan. Okay? So, pag ganyan, edi, pag parallel, edi, for example, this is R4 equal to 47.5 raised to negative 1 plus 60 raised to negative 1 raised to negative 1. Okay? Hindi ko alam bakit nagkakatuldok. Then, R5 equal to 190 over 3 yung akin nilagay. So, ginamit ko is fraction form. And then, kukunin yung reciprocal, di ka? So, magiging 3 over 190 plus 50 raised to negative 1, quantity raised to negative 1. Okay. So, magiging sagot po dito kay R4 to si 47.5 at 60, magiging 140 over 43. Then, si R5 naman ay 475 over 17. Okay, check nyo nga. Same answer ga. Hoy, okay pagka kayo class. Okay, inaantok na din. Kainaman itong oras na 2:00. Sana nakikinig ha. Pag may lumabas sa exam galing sa quiz, edi alam na ninyo. Pero ang kinuha ko dito ay secret na lang. Baka naman maibigay ko na ang buong midterms. Pero may kinuha ko sa quiz. Okay? So ngayon, let's rewrite this. So 20, 190, 80. Meron tayo ditong dalawa. Ayan. Yung ating R4 and R5. So, as you can see class, binali ko lang yung wire. Pero ganun din naman yon. Kung magiging pa-triangle yan, tas wala namang nakakonect na dito kung something, di ba, triangle lang ang kalalabasan yan, ari wala. So, series lang po yan, si R4 at si R5. And then, ipaparallel natin kay 190. So, diretso na natin. So, R6, so series and then parallel, yung mangyayari ay um, 140 over 43 plus 475 over 70 raised to negative 1 plus 190 raised to negative 1 quantity raised to negative
1. Okay. So, ano po magiging answer? Pa-check nga po, pa-ano po sa calculator. Okay, class. Madali lang tayo ha, kaya please bear with this class. Tatapusin lang natin 'tong quiz. Parang this will serve as your review para sa midterms. And then, yung pointers nga sasabihin ko mamaya. Ano pong naging sagot niyo? 36. How about the others? Parehas ba? Baka mamaya ay iba. Parang iba ang sagot ko. Check nyo nga ulit. Yun, parang may tumama. Ayun. Tama na 'tong mga bagong ano dito. Ayan, sabi ko sa inyo i-check nyo baka mamaya mali. So, R6 is equal to 42.3232. 'Pag nakita nyo 'to, malapit-lapit na kasi ganito na din yung decimal places ng final answer. Okay. Or kaya naman ang answer nito ay 4190/99. Para lang, buo yung mailagay nating value or kaya naman puwede niyong i-save sa calculator. Ngayon class, 'di ba 'yan ay na-series, na parallel na, series na lang 'yan ngayon. So, ari yung 4190/99, ito si 80, ito si 20. So, mangyayari, RT is equal to 100 dahil 'di ga 80 plus 20, ito, plus 42.3232. Kaya po ang ating final answer is 142 o 0.3232 ohms. Yan. Marami namang nakatama dito sa mga section na na-checkan ko, in fairness. Okay, no problem naman kung magkamali. 'Wag lang sa exam at mababawasan na ang inyong points. Okay. So, ang ipo-point out ko po dito, so move on tayo sa number 3 ay may tanong ba? Papaano nakuha? Okay, pa-react naman kung okay na sa inyo mag-move on tayo sa number 3. Ayun. So, dito class ay mag-a-assume kayo ng direction of the current. So, walang given diyan. Pero kung mesh ang nakalagay, so nakalagay kasi sa inyong midterms class kung anong gagamitin niyo kung Kirchhoffs or mesh. So, kung mesh ang nakalagay, assume the rotation of the current or loop direction. For example, ang gagawin ko po dito ay clockwise lahat. And then, ang akin dito ay IA, IB, IC. So, no problem kung ang ginamit nyo dyan ay I1, 2, 3. Walang problema. Okay? So, ito pong gagawin ko dito is yung technique ko, yung aking i-apply muna. Excuse me. KVL at mesh IA. Okay. 'Pag sa voltage source, gaya nitong si 10 volts, ko-consider pa rin natin yung kagaya nung dati na kung papaano yung daan nitong loop dito kay 10 volts. So, dito ang daan ni IA ay paganyan. So, nauna kay negative papunta kay positive, kaya yan po ay positive 10. And then, lahat ng dinaanan ni IA, which is 3 and 6,
minus 3 plus 6 IA, and then plus yung may kapitbahay. So, si 3 may kapitbahay, so plus 3 IB, and then si 6 may kapitbahay, plus 6 IC equal to 0. Okay? So, anong technique na ito? Yung technique ko nung college, tinuro sa'min nung college. Lahat ng dinaanan nung mesh na kinukuhaan mo ng equation, ia-add mo lang siya, halimbawa 6 plus 3, tapos negative ang sign niya. Kaya ganito yung nakuha natin dito. Tapos yung mga kapitbahay nila, yung may kabilang, yung dinadaanan din sila ng kabilang mesh, so positive naman yung kanilang sign convention. Okay? So, ito yung technique ko nung college. So, simplifying the equation, magiging 10 minus 9IA plus 3IB plus 6IC equal to 0. Ngayon, gusto kong gawing positive tong first term kasi ganito, pansin ko lang na ganito yung ginagawa sa book, pero pansin ko din naman na wala din namang bearing. Yon kasi kahit ata negative, okay lang din naman. Same din naman ang answer. Pero hayaan niyo na, ano. So, just to be the same with the book. So, magiging 10, so nilipat ko silang lahat sa kabila para ito ay maging 9IA minus 3IB minus 6IC equal to 10. So, this is our first equation. Okay. So, 'pag ia-apply naman kas yung book technique, yung galing sa libro kay Teraha, saglit lang. Okay. So, ang iko-consider niyo naman dun ay yung reactions parehas, okay? Pero dito muna tayo mag-start kay 10 volts. Ang daan niya kay 10 volts, negative to positive, so positive ulit. So, walang pagkakaiba dun kay voltage source. So, 10 volts. Yung pagkuha niya ng sign is same pa rin. Pero dito, laging negative na yung iba. Magiging negative 3, then IA minus IB, and then minus 6 IA minus IC equal to 0. So pagka ganito naman class, lahat sila ay negative dapat. Kahit pa lagyan nyo yun ng positive, negative. Tapos sundin nyo yung sa KVL. Negative pa rin dapat yan. Kasi ito yung book technique. Technique po ito. Pero, with respect to the mesh current na kinukuha mo, yun yung mauuna lagi. Then minus lagi. So, kaya nga technique siya. So, laging negative, ito, yung mga yan. Then, lagi din tong minus. Basta pare-parehas kayo ng ikot sa lahat ng mesh. And then, ang mauuna lagi is yung kinukuhaan mo ng equation. Yan yung book technique. Gets po. Sana nagegets ha. Kasi sa conventional class, depende sa ikot, may magpa-positive diyan na resistor. Ano, pero ibang way 'yon. So, hindi ko na ano, baka malito kayo. Pero puwede niyo naman panoodin do'n sa G-class. In-explain ko 'yun do'n. So, 'pag may nag-positive, mag-iiba kayo do'n ng approach. Halimbawa, magiging IB minus IA naman pagka sa kabilang mesh na. Pero dito sa technique, hindi na kayo mag-iiba-iba ng puwesto. I mean, 'yan, tigmo pati ako nalito na. I mean dito, ang uunahin niyo lagi is yung kinukuhaan niyo ng mesh. Pero pagka dun sa book, yung I mean yung conventional, yung may mga plus minus, yang ganyan. So magbabaliktad kayo dun. I mean hindi kayo magbabaliktad. Ay sorry class, nalito na tuloy. Ilagay ko na nga lang din dito para makita niyo yung pinagkaiba. Ang hirap kasing i-explain kaya nga ayokong ituro yung conventional kasi nakakalito yun. Okay, so 'pag yung conventional, are yung 'pag conventional, yung patatlong equation, same pa rin, ang susundin natin ay yung daan nung loop. Tapos maglalagay kayo dito ng positive, negative, 'yan. So eto, ang daan niya kay 10, negative to positive, so positive.
Ang daan niya kay 3. So, 'pag ganito, positive to negative. So, minus 3 IA minus IB. Then, ang daan niya kay 6, positive to negative, kaya minus 6 IA minus IC. So, ma'am, parehas lang naman po yung conventional. So, dito siya mag-iiba pagka nag-mesh at IB na. Pag mesh IB sa conventional, so ganito, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Hindi, gawin natin tong plus, minus. Yan, okay? So, ang daan ni IB kay 3, negative to positive. So, negative to positive is positive, kaya magiging 3. Tapos, ang gagawin natin dito, IA minus IB pa din. Okay? Pag kay 9 naman, positive to negative, minus 9. Ito walang kapitbahay, IB lang. Ito ay kay 5 ohms, positive to negative. So, minus 5 ano to? IB minus IC equal to 0. Nakita yung pinagkaiba. Nakita yung pinagkaiba. Okay. Kung book technique to, negative yan lahat. So, ito ay magiging negative 3 IB minus IA minus 9 IB minus 5 IB minus IC equal to 0. Kita na ang pinagkaiba. Hello. Mahirap i-explain ng by words, pero pag kukunin na yung equation, so yon. Ganyan po pagka, ito yung conventional, ito yung conventional, kailangan mo maglagay ng positive, negative na para bang lahat yan ay voltage. Kasi yun yung conventional talaga na KVL talaga yon. Ito, technique. Yung with respect to the mesh current, yun yung mauuna. Okay? Tapos, 'pag naman yung technique ko, ang ating sa mesh IB, so magiging ganito naman siya. Lahat ng dinaanan ni IB ay negative yon. So, negative 3 plus 9 plus 5 IB. Then, positive yung kapitbahay. So, plus 3 IA plus 5 IC. Si 9, wala namang kapitbahay, kaya 0. Bale, ari magiging negative 9 plus 3, 12 plus 5, 17 IB plus 3 IA plus 5 IC equal to 0. Rearranging the equation, 3 IA minus 17 IB plus 5 IC equal to 0. Equation 2. Okay. So, para sa akin class, as you can see, mas madaling ano tawag dito, i-simplify yung equation pag galing siya dun sa technique ko. Pagka galing dito ay yan, multiply pa kayo dito sa 3IA minus 3IB. So, mag-iisa-isa pa kayo diyan. Hello. Ay, wala nang nagre-respond. Paano ga? Tutuloy pa ga or ayaw na? Ano naman class, kung naguluhan kayo ngayon, meron naman ito dun sa recorded, naka-upload naman to sa Google Classroom nyo. In-upload ko to. Kung ayaw nyo malito class, wag nyo na gawin tong conventional. Kasi malilito kayo dyan. May iba na ang ginagawa ay conventional. So, ang napapaghalo nila tong conventional at saka tong book technique kasi nga magkahawig. Okay?
So, kung ako sa inyo class, para 'di kayo mahirapan, dun kayo sa simple which is itong tekniko, naintindihan? Naintindihan ka? Pero kung gusto niyo namang maging, mathematician at superhero, ayan ito, mag-conventional kayo at mag-book technique. Actually madali lang naman 'yan basta 'wag na 'wag kayong malilito. 'Pag conventional, kailangan maglalagay kayo dito ng plus minus, plus minus, plus minus. Dahil susundin niyo yung positive to negative. 'Pag sa book technique, hindi na 'yon kailangan, okey? So, eto ay laging negative lahat yung kanya. Sa sources lang siya nasunod dun sa plus dun sa terminals na positive, negative. So, sa aking technique class ganun din, hindi na din kailangan nung maglalagay isa-isa sa mga resistor nitong positive, negative terminal na 'yan. So, ia-apply mo lang 'yun dito sa mga ganito, sa mga voltage sources. Okay, so puwede niyo namang ulitin 'to kung nag-record kayo, or kaya naman puwede niyong panoodin ulit yung nasa Google Classroom. In-explain ko din naman dun isa-isa yung pagkakaiba nito. Okay, so continue tayo. Dun tayo sa mesh IC. Mesh, current at IC. KVL at mali pala. KVL at pala yun. Yan. So, KVL at mesh IC, lahat ng dinaanan ni IC ay negative which is the 6 plus 5 plus 7 IC. Yan. Then, lahat ng may kapitbahay positive. So, 5 IB, then plus, ano pa yung may kapitbahay? Plus 6 IA equal to 0. Bakit di mai-add ano, 'yan. So, ito ay magiging negative 6 plus 5, 11 plus 7 is 18 IC plus 5 IB plus 6 IA equal to 0. Rearrange lang natin. Bale, ito ay ba't hindi makita pagka naka-zoom? Bale, ito ay magiging 6 IA plus 5 IB minus 18 IC equal to 0. Meron na tayo ngayong equation 3. Ayan. So, let us form the matrix. Okay, 3 by 3 matrix na tayo ha. So, ito yung si A, si B, at si C. Then, equal to yung kanilang constants. Ang may constant lang naman dito ay equation 1 which is 10, then 0, 0 na yung iba. So, yung first equation natin, edi array 9, negative 3, negative 6. Second equation, yun ay 3, negative 17, plus 5. Actually, hindi na pala natin kailangan ng plus. And then, last equation, third equation ay 6, 5, and negative 18. Okay, so everyone, maalam na ba naman kayong mag-caltech? Okay? So, kung alam na paano kumuha ng equation, sa mesh analysis, madali na. Okay? Basta tama yung equations nyo, tama yung magagawa nyo matrix. I allow you and I allowed you and I will allow you sa midterms to use the calculator technique dito sa matrix. Okay, so ano pong answer? Pakadali lang yan, lalagay nyo lang yan sa calcu. Ayun, ibig sabihin may maalam na sa inyo.
So this is correct, 1,575. Ngayon class, 'di ba, ang hinahanap natin dito is VO. Ngayon si VO, voltage siya sa tapat ni 7 ohms. Ito. Ngayon ang nadaan namang current kay 7 ohms ay IC. Kaya yan ay magiging 7 IC. Ano, using the Ohm's law. Okay? So ngayon, kunin natin si IC. Okay, DIC, itatapat lang natin class itong si 1000 dun sa column ni C, then yung others as is. So, 3, negative 17, 6, 5, tapos ari ay 10, 0, 0. And then, makukuha na yung determinant, same process, and then divide it by the original determinant, original equations. So, after that, yun na po yung ating IC na ating multiply kay 7. Okay, so, tay, anong sagot mo? Ayun, dineretso na ni Adrian. Okay, yun munang 1,170. Okay. Pero tama yung ano, if I'm not mistaken, tama yung answer ni Malabanan. Wait lang, nawala yung aking. Okay. So 1,170 is correct, and then divide 0.7429 amperes. And then the 7 times yung buong value dapat, pero kung ganun din naman ang lalabas, so it's correct. Pero mas safe yung buong value na ha. 7 times 0.7429 and the rest of the decimal places. Ano pong sagot? Yun na po yung ating final answer pag nakuha nyo na po yun. Nako, baka nag-round off kayo. Try nyo yung buong value. Pag buong value class, ang magiging answer lang dito is 5.2 lang po. 5.2 volts. So, dapat, para sure, buong value na yung ilagay nyo next time. Okay, so feel ko meron pa rin dito na hindi pa marunong um, Caltech. So this is our last time, meeting bago kayo mag midterms. So I will do my best para mapakita sa inyo kahit ganito lang. Okay? Okay, susunod ha. Para dun sa mga hindi pa maalam. Kasi wala akong emulator. Ayaw gumana sa laptop ko ang emulator. Hindi nagana. So, this is mode. Okay, nakikinig na ga, everyone? Pa-heart. Pare akong kahit ano. Oh, sunod kayo ha. This is mode. Pipiliin nyo yung matrix. Sa akin po ang matrix ay 6. Kaya pipindutin ko ay 6. Ayan. Lalabas dyan yung sinasabi ko, Mat A, Mat C, Mat B. Kahit ano dyan, basta tatandaan nyo kung saan nyo sinave yung matrix na yon. Halimbawa, number 1 is Mat A. So, pipindutin nyo lang number 1. So, number 1, ito. Yan. Pipili kayo kung ilan. 3 by 3 yung ating dimension. Kaya 3 equations. Kaya ano gan 3 by 3 din eh. Number 1 ulit. Okay? Pagkapindot ko nun, lalabas ganyan. Matrix siya na ganyan. Ngayon, i-input natin yung sa D. Di kayo 9, negative 3, negative 6. Pagpindot mo ng 9, equals, para pumunta siya doon. Tapos, negative 3, equals ulit. Tapos, dire-diretso. So, dire-diretsoin ko na. Negative 6, 3, negative 17, 5, 6, 5, negative 18. Okay, na-input ko na lahat. Pagka-input nyo yung lahat, isa-isa, hindi shift AC ha, AC lang. AC.
'yan, nawala. 'Pag nawala 'yan, sunod ay shift 4. Shift 4, yung 4 sa taas nun ay may matrix, kaya shift 4. Tapos pipindutin niyo ay number 7, yun yung det. So, may nakalabas na yan det na open parenthesis. Pagkalabas niyan det open parenthesis, shift 4 ulit. Shift, then 4. Pipiliin niyo naman kung saan niyo sinave. Kanina sinave natin sa Math A, 'di pipiliin niyo ulit yung Math A, number 3. Okey? So, ang mangyayari na dapat ganyan, det Math A. 'Pag nakita niyo na yung det Math A na yan, equals. Kaya ang naging sagot ay ano? Anong sagot, kita niyo? Parehas dun sa kanina. Oh, 1575. Okey? So, yung iba pansin ko nung nagki-quiz last time, couldn't solve daw, parang may dimensional error, blah, blah, blah. So, baka sa maling math matrix niyo na-i-save. Halimbawa, sinave niyo sa Math B, tapos ang inilagay niyo dun sa det ay Math A. So, hindi talaga lalabas ang sagot nun. Kaya tatandaan niyo kung saan niyo sinave yung matrix. So, yun ha, this is my efforts para malaman niyo kung papaano ha. Sana na may naiintindihan. May tanong si Adrian. Hindi naman necessary. Pero gano'n lang yung ginawa sa libro. Tinry ko din naman na negative negative yung first term. Okey lang din naman, parehas lang din ng kinalabasan. Pero dun sa ano ata, nag-negative yung ano, sagot, yung -1575. Pero okey lang naman, parehas pa rin ng value. Okey, move on tayo. So, itatakal ko lang dito yung kadalasan na pinagkakamalian. Pero ang anong tawag din, eh? Diyos mio. Okey, naririnig ako, medyo maingay din yung mga kasabay ko, eh. Oh my God, inaantok na class, eh, dapat may pampagising talaga tayo pagkatapos ng finals, pagkatapos ng mga midterm grade na 'yan, eh, kayo yung mag-suggest ng pampagising next time ha, yung iba ata sawa na sa icebreaker. Diyos mio. Okey. So, proceed tayo ng ano, kaya nga kaya nga ako'y napatigil, eh, kalakas ang boses ng ma'am. Naggagwentyana na din, eh, at inaantok na daw siya. Diyos mio. Ayan, narinig ninyo. Diyos ko po. Uy, naggagwentyana na din ata ang mga estudyante ko, eh, rinig daw kayo. Okey. Okey, so wag na nating patagalin ha, at lalampas pa tayo, sabi ko, 1 hour lang. Kaya focus na muna ha, last 2 na lang 'to, konti na lang ha. Okey. Etong number 4 class aray nasa PSET niyo, kaya hindi ko aray i-di-discuss. Pero ang final answer dito ay 36.6894 ohms, 'yan. Tapos ang madalas na pinagkamalian dito ay itong temperature rise. Okey. Naririnig ako kahit maingay din si ma'am. Diyos mio. Pasensya na ha. Okey. At least nagigising ako at ako'y inaantok na din. Sana kayo din ay nagigising. Ano? Okey.
Ito po ang madalas na pinagkamalian din, eh, temperature rise. Ibig sabihin po na ret tumaas daw ng 40 degrees C yung temperature. 'Di ka ang original galing siya sa 20. Ngayon tumaas daw ng 40, kaya ang final temp dito ay 60. Kaya marami dito ay mali dahil dun sa temperature rise. So, intindihin po yung problem. Okey, na-gets po yun? Ang T2 ay 60 dito or final temp. Siya bahala kayo diyan. Sana inyo naiintindihan. Ako'y nag-uubos ng boses din, para sa inyo. 'Pag 'di kayo nakikinig, bahala na kayo. Nagalit na daw ako. Hindi naman po, chill lang. Okay, so marami ngang nag-akala na from 20 ay naging 40. So, medyo tricky talaga yung ano, yung problem. Okay, so ito namang number 5 last for today. Drawing natin, 'yan. Connected daw siya sa voltage source, 'di ka. Tatlong parallel, pasensya na sa drawing ko. 'Yan, patabingi, ba't gagayon? Basta naintindihan niyo naman, tatlong resistors na parallel connected sa isa't isa. So, magkakatapat 'yan. Ito yung ating R1, R1, R2, R3. Tapos meron tayong V, then meron tayong total power 72 watts. Tapos meron din daw siyang total current equal to 6 ampere. Meron din daw current dito sa unang R, which is I1. Ang I1 naman daw equal to 3 ampere. So may nakita ako, may na-checkan ako na mas maikling solution kaysa dito sa solution ko. So kung meron kayong alam na solution dito na mas maikli, wala namang problema. Okay. So tuloy tayo. Ngayon si R2 at si R3 equal, parehas daw ng value. Ano daw value ni R1, R2 at R3? Okay. Pero dito sa solution ko kumpleto klase i-a-apply natin lahat yung mga formulas na tinuro ko sa inyo. So CP PT is equal to IT squared RT, okay? Since wala namang value yung B, hindi puwede yung B squared over R at hindi rin puwede yung VI. 'Di ka madami tayong formula ng power, so hindi sila puwede. Ngayon, kunin natin makukuha natin si RT dahil ito ay 72 watts equal to, ang RT natin ay 6 amperes squared times kay RT. So, RT is equal to 72 over 6 squared equal to 2 ohms. So, meron na tayong hindi pala yan iba-box, hindi yan ang final answer. Final answer kasi dito class is 4 ohms, 8 ohms, 8 ohms. Meron na tayong RT and then puwede natin makuha si, R1, R1 yan. Using Ohm's law, VIR, so V over I. So, meron tayong, wala pa pala tayong V. Paano natin makuha ang V? Okay. So, VT is equal to IT, RT. So, ang IT natin given na 6 amperes multiplied by yung nakuha nating RT which is 2 ohms. So, ang VT natin ay 12 volts. So, ngayon, diga ito ay parallel. Ano nga ang equal 'pag parallel? Current or voltage? Pakilagay na lang po dito sa in-call messages. 'Pag parallel, ano ang equal? Current or voltage? 'Pag series, ano naman ang equal? Current or voltage? Kailangan alam niyo 'yan, ha. Uy, ano ga, kadali-dali ng sagot, ano ga, naririnig pa ga, gising pa ga. Humimalay na ata ang mga are, ba't kaya walang nasagot? May nag-heart pa naman. Pa-heart nga po kung naririnig pa.
May nagha-heart pa naman. Ayun, sumagot na din. Baka naman nagbuklat at nakalimutan. Okay. So, nagtataka ako dapat dapat alam niyo na 'yan, ha? So, tama 'pag parallel, voltage is equal. So, yung nakuha nating VT, yun natin yung kukunin natin gagamitin natin ditong V. So, aray magiging 12 over yung I1 is given as 3. So, 3. So, R1 is equal to 4 ohms. So, kuha na agad. Meron na tayong R1. Si R2 at 3 na lang ang kukunin natin. Okay? So, meron na tayong total resistance. Dilagay natin dito 2 over 1 over 4 plus 1 over R2. Tapos yung isa, 1 over R2 na din since parehas nga lang sila. Kunin lang natin yung LCD, D4R2. Tapos ito yung R2 plus 4 plus 4. Then, reciprocal, dahil may 1 over dito, magiging 4R2 over R2 plus 8 equal to 2. Multiply lang natin kay 2, magiging 4R2 equal to 2 times R2 plus 8. Distribute, 4R2 equal to 2R2 plus 16. Transpose, 4 minus 2, so 2 R2 equal to 16 divided by 2 by both sides. So, R2 is equal to 8 ohms. And then, equal din siya kay R3. Okay. So, naintindihan ga. May mas madali naman ditong solution. Kung makukuha niyo yung 488 in a easier solution, no problem naman po. Okay, so pero itong solution ko naintindihan naman kung ano nangyari. Pa-react na lang po kung walang tanong. Okay. Okay. So, kung wala ng tanong, proceed tayo sa pointers. Ah, hindi ko pa pala nasabi paano pala ako mag-check. Okay, so base dito sa ating rubrics class, ganito po ako mag-check ng problem solving ha. Pagka tama yung in-apply niyong formula but failed to execute it right, for example, na tama naman yung simula niyo. Kinuha yung IT, naggawa sa current divider rule, kaso mali na yung mga sumunod na steps. So yun, meron tayong partial points do'n. So may 2 points kayo do'n. 'Pag 5 points naman itong sa basic, 'pag may nakuha kayong, isa man lang dun sa hinahanap, for example dito sa number 1, halimbawa nakuha niyo si I2, pero, hindi pa rin nakuha si EMF, so possible ko kayong bigyan diyan ng 5 points, may partial. So, dito naman sa 7 points, applicable po ito pagka may discrepancy yung inyong, sagot. Halimbawa ay nag-round off kayo agad or nagkamali kayo ng sulat, nagkaroon ng discrepancy, ganyan. Pero tama naman yung process niyo all the way, nakapag-round off nga lang kayo agad. So, imbes na malian ko kayo agad doon, so meron kayo dong 7 points, may partial points kayo na 7 points. So, ang 10 points, 'pag perfect talaga lahat. Tama lahat, tama din pati final answer. So, halimbawa wala kayong unit, pero tama naman yung answer niyo, so dito kayo papatak sa 7 points. Okay, kasi, mali mali kasi yung answer pagka walang unit, kasi number lang yun, hindi yun, um, yung hinahanap na value kung siya by voltage or current. So, lagi tayo dapat may unit. Okay, nagkakaintindihan ba dun para po sa midterm exam? Okay, so kung naintindihan na yon, so pakilista, take down notes or paki-record. Ito po ang ating pointers for midterms.
na-approve na po ito ng inyong Procchair DepChair, nasa sa Dean's Office na ang inyong exam. Okay. So bale, ang inyong exam 1 to 20, yun po ay ano, module one, yung unahang part, conceptual, situational, lahat yung mga evaluating ganyan. Yun yung mga multiple choice, pero hindi na naman kasing hirap nung sa quiz dahil kakaunti nga lang nakasagot. Pero may mga iba naman diyan na madali lang talaga, pero I don't know, baka nalito kayo. So yun, hindi na kasing hirap nung sa quiz. And then ang essay po, yung number 1 basta dalawa yon, yung isa dun under ng module 1, yung isa dun ay under ng module 2, ayun. So tingnan-tingnan niyo na yung mga topics dun sa module 1. So yung mga concepts dun, yung mga pinagsasabi ko nung discussion, so alalahanin ninyo, okey? And then ang sa problem solving naman po, gaya ng sabi ko, walang CDR. So, ang CDR papatak na yun dun sa mga conceptual questions. So, ang kasali sa problem solving ay Kirchhoff's mesh, series parallel, color coding, resistance, temperature. Yun lang naalala ko. May color coding din pala sa multiple choice. Y delta. Kasali din yung concepts ng Y delta. May Y delta din. Nakalimutan ko pala sabihin sa kabila. Okay, so nakuha po 'yun. Na-record, na-take notes. So 'yun na yung pointers ninyo for midterms. So, sana matapos ko na talaga this week. Ang tagal ko kasi mag-check last dahil binabasa ko yung mga essay. Siyempre pagka nabasa ko naman na puro mema, alam niyo na ang score niyo dun. Okey, so kailangan ko talagang basahin kasi hindi ko puwedeng i-perfect na i-perfect tapos yun naman pala, puro mema ang nilagay, so di puwede. Okey, kaya matagal ako mag-check. Okey, so any questions, clarifications? Meron niya. Hello po, ma'am. Yun pong Y delta po ay sa conceptual po kasama o sa problem solving po? Ang hindi, sa problem solving. Dahil ang multiple choice questions, under 'yan ng module 1, yung mga concepts, yung mga terms, 'di ba? Okay, so any questions pa? Okay. So, God bless you all sa midterms exam niyo. So, madami pa naman kayong exam maliban sa exam ko. So, mag-aral na po kayong lahat. Okay. So, nga pala, 'wag mo kakalimutan na ang common sense, so common sense pa rin. Kailangan pa rin 'yan sa ating mga multiple choice. Okay, so kung wala na, mag-review po, panoorin ulit yung mga recorded videos if ever kailangan ninyo. So, goodbye class and thank you.